Paano ka rin ka? Makarin ka. Oops, mga bossy, isang pagbati na naman sa inyo ng isang matagumpay na araw. Isang kwentong mala-adventure na naman ang ibabahagi namin sa inyo mga boss. Ngayong araw nga ay kasama ko na naman si Bernard. Sumakay na nga kami ng minibus biyaheng Sorsogon. Pero bababa kami sa may Abuyog. 25 pesos nga ang pamasahe sa regular at 20 pesos naman sa estudyante. Uy bossing, saan ba kayo pupunta? Panoorin mo na lang kasi itong video ito hanggang sa matapos para malaman mo kung anong gagawin namin. Sige na nga. Eto na nga at bumaba na kami sa may Abuyog. Ito pala sa Abuyog ay mag-aabang na naman kami ng masasakyan namin. Biyaheng Bulan nga or Matnog yung sasakyan naming dalawa. Dadaan kasi sa lugar kung saan kami pupunta. Shoutout pala sa tropa nating mga taga-Calao. Nakilala kasi kami nung dumaan kami dyan sa may Abuyog. Bali dyan kasi sila nagtatrabaho sa may ginagawang gusali. Ayan na nga at nakasakay na kami ni Bernard sa biyaheng Matnog. Minibus na aircon nga uli ang nasakyan namin. Maya-maya nga lang at nakarating na kami sa pupuntahan namin. Diba napakabilis lang? Oo nga bossing, ang bilis nyo. Ago. Siyempre, naka-fast-forward yata kami. Grabe yun. Mga bossing, andito pala kami sa may barangay Bacolod, Huban. Andito kasi kami sa lugar ng mga kamag-anak namin. Iyaya kasi kami ng mga pinsan namin dito para makapagpamasyal na rin. Kaya pumunta kami ni Bernard dito para mabisita na rin namin sila. Dati nga ay madalas talaga akong pumunta dito. Shoutout pala dito sa pamangking ko na si Bernard. Yung kabataan pala namin, tuwing pumupunta kami dito ay lagi kaming naliligo sa dam. Dati kasi ay napakalinaw pa ng tubig at napaka-presko. Pagdating pala namin dito ay nadatnan namin yung mga pamangkin namin na naghahakot ng mga hollow blocks. Bali yung mga pamangkin ko pala dito ay mga pinsan ni Bernard. Tinutulungan nga sila ni Tito ng mga nahakot nilang hollow blocks. Masisipag talaga itong mga pamangkin ko, lalo na sa mga gawaing bahay. Sila kasi ang katuwang ng kanilang nanay. Ang tatay kasi nila ay nagkatrabaho sa Manila. Pagkatapos pala ng gawain nila, pumunta na kami dito sa dam. Naligo nga muna sila dito. Sobrang init din kasi ng panahon dito ngayon sa Bicol. Ito pala yung dam na sinasabi ko mga bossing. Kahit ngayon nga ay malinaw naman talaga yung tubig. Diyan kami dati laging naliligo. Kaya nga gustong gusto ko talagang pumunta dito nung kabataan pa namin. Mga bossing, pupunta pala kami ng Tangke. Isang sikat nga na paliguan din dito sa may Huban. Bali dinadayo na nga talaga ito. Kahit nga nagmahal na yung entrance, ay marami pa rin pumupunta. Dahil nga sa tubig na bukal at napaka-presko. Naglakad nga lang kami papuntang Tangke. Ang gagawin pala namin doon ay pupuntahan namin yung pinsan ko. Doon kasi nagtatrabaho sa may Tangke. Si Bernard nga ay bumili muna dito sa may tindahan. Medyo malayo-layo na rin kasi ang nilakad namin. Kaya heto, nagpahinga muna kami saglit. Maya-maya nga lang ay umalis na kami. At makalipas nga ang ilang minuto ay nakarating na kami dito sa may Tangke. Mga bossing, ito na pala ngayon ang itsura ng Tangke. Marami na nga ang pinagbago. Mas lalong lumawak nga ito. Umasenso na rin kasi sila dahil nga sa dinarayo ito, kaya siguro nakapag-ipon na sila ng pagpaayos dito. Yung pinsan ko nga ay busy pa sa kanyang trabaho, kaya habang naghahantay kami sa kanya ay nag-video muna ako dito sa palibot. Dito pala sa may labas ay may inaayos na naman silang bago. Sabi nga ng pinsan ko ay pumunta na daw kami dito para manguha na ng pako. Dito nga sa lugar ng Huban ay napakarami talagang pako. Dahil nga sa libre na, napaka-presko pa. Itong pamangking ko nga ay magaling to sa pangunguha ng pako. Ako hindi ko alam kung tama ba talaga ang mga kinukuha ko. Halos magkakapareho lang kasi ang mga itsura. Yung iba kasi nito ay hindi naman talaga pako. Magkahalin tulad lang talaga ang mga dahon nila. Aakalain mong pako pero hindi naman pala. Bahala na kayong maghusga mga bossing kung pako ba talaga ang mga kinukuha ko. Basta kapag may nakita kong talbos ay kukunin ko. Nag-i-enjoy nga talaga ako sa panguha nitong talbos ng pako. Doon kasi sa lugar namin ay madalang lang talaga ang pako. Hindi katulad dito sa Huban, sobrang malawak talaga ang pako. Mga bossing, abangan nyo pala yung video ng
yung pangunguha namin ng buko. Pagkatapos kasi namin manguha ng pako ay kinagabihan ay nanguha kami ng buko. Sila nga rin ulit pala ang makakasama ko sa pangunguha ng buko. Shoutout pala dito sa mga pamangkin ko at shoutout din pala sa mga pinsang ko dito. Kay Insan Buboy at sa asawa niyang si Insan Tere, at si Insan Kim at sa asawa niyang si Insan Joshua, sa asawa ni Insan Kevin, at kay Insan Carlo at sa asawa niya, at kala tito at tita, at kay Lapano, at sa kaibigan ng pamangkin ko na nakasama namin sa pangunguha ng pako, at dito rin kay Nuno Dako at Nuno Saday. At may nagpapa-shoutout din pala sa atin mga boss, sa barkada natin na si John Roy Estibiel ng Barangay Bagakay. Sabay na natin si Luis at Andre, at sa napakarami nating tropa dyan sa Barangay Bagakay, Gubat, Sorsogon. Shoutout po sa inyong lahat. Sige mga bossing, panoorin po na lang natin itong bidyong ito hanggang sa matapos. Abangan nyo na lang po sa part 2 ng bidyong ito ang pangunguha namin ng buko. Mag-enjoy po kayo sa panunood. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-follow, share, and react. Thank you.